Magandang araw mga kababayan. Si Senador Lacson ay nagpahayag ukol sa mga uri ng mga politikong tumatakbo sa posisyon. Una, yung mga politikong marunong magtrabaho ng maayos at hindi nangungurak. I love it! You guys are so great! Pangalawa, yung marunong magtrabaho pero nangungurakot. Pangatlo, yung hindi marunong magtrabaho at hindi marunong magtrabaho. Pang-apat, yung hindi na nga marunong magtrabaho, nangungurakot pa. Nabanggit din niya ang jeepney modernization ay isang practical na patunay sa pagkakaiba ng sensibilidad at pagsasamantala sa ilalim ng proyekto ng gobyerno. Isang kontratang dapat sanay 2.7 million, ino-offer ng iba ng 1.2 million na walang interest at down payment. Indikasyon nito na may mga tao pa rin gustong tumulong at ang hindi lang kumita. Mga kababayan, dito natin makikita ang mahalagang papel ng Senado sa ilalim ng oversight function upang matiyak ng mga proyektong ipinapatupad ng mga ahensya ay hindi nagagamit para sa pansariling interes, kundi tunay para sa bayan. Maring hindi ito maabot ng legislasyon agad, ngunit sa pamamagitan ng oversight at palawakan konsultasyon, maaaring makamit ang pagbabago sa pamamagitan ng integridad at progresibong pamumuno. Para sa karagdagan impormasyon, panoorin ang sumusunod na video. Wala po akong pinatutungkulan maski isa doon sa mahigit 60 tumatakbong senador. 4 na uri po na kandidato sa Senate ang inyong pagpipilian. Yung marunong magtrabaho na nagtatrabaho na hindi nangungurakot. Pangalawa, yung marunong magtrabaho na nagtatrabaho pero nangungurakot. Yung pangatlo, yung hindi na marunong magtrabaho at hindi nagtatrabaho pero hindi rin nangungurakot. Yung pang-apat, yung hindi na nga marunong magtrabaho at hindi nagtatrabaho, nangungurakot pa. Bahala na kayo mamili. Maraming salamat sa inyo lahat. 2.7 million yung halaga ng jeepney sa modernization. In-offer niya ng 1.2, walang interest, walang down payment. Eh sabi niya, lugi ako dyan pare. Eh sabi ko talaga malulugi ka. Pero yun, nung sinabi niya ng gano'n ang kanyang hangarin, nag-iisip na ako kung ano yung magiging mga proposed na solusyon. Ano? Not only sa field ng legislation, kasi baka naman hindi kailangang i-legislate yung mga hinaing, yung mga concerns ninyo. Baka sakaling sa oversight function lang, mandato ng Senado, ng Kongreso, pwede na magkaroon ng resolusyon. No? Na pwedeng i-convince natin yung kinauukulan. Alam niyo yung bagong designated na DOTR Secretary, ano yung progressive mag-isip yun, proactive, si Vince Dizon. Ano? At tingin ko, tutugunan niya yung inyong mga concerns, yung mga issues na nire-raise ninyo, na pag-aralang mabuti na wag nang mapahiwalay doon sa ating mga chuper na operator yung kanilang hawak na kapirasong papel na prangkisa. So yun ang natin isang direksyon. Ang pangalawa, kung kasi nung una, mabuti sabi ni Rob Chavit kanina, nag-uusap kami, hindi na yata ini-impose ng gobyerno na dito kayo bibili. Ang maganda lang, parameters na lang, ito yung specs. May mga standard tayong susundin, bahala kayong bumili kung saan nyo gusto bumili. Di ba dapat mas maganda yung ganun? Kaysa doon sa iraram down sa mga lalamunan ninyo na ito kailangan nyo bilhin, ipagkamahal-mahal. Kaya marami talaga alinlangan nung nasa Senado pa kami ni Tito Sen. Yan na rin yung naidulog sa amin tungkol sa modernization. Na paano naman ito?
obligado kami magka-cooperative. Okay lang yun, that's fine. Pero dapat, hybrid. May kooperatiba, pero hawak nyo yung inyong sarili prangkisa sa inyong sariling jeep. Yun ang dapat natin pagkakalang mabuti, patungo sa ganung direksyon. Alam nyo, yun nga, nung panahon ko, babalik ko uli yung aking pinagmamalaki. Talagang zero cotton kasi unang-unang gabi pa lamang natatandaan ko kasi sa assumption speech ko pa lamang, sinabi ko, tigilan nyo na yung pangungoto. Hindi ko na kinwento kung anong compelling reason, pero talagang reason ko doon, alam nyo tuwing uwi yung aking ama, pagod na pagod, may tuwalya sa kinukwento, nakutungan na manghika ako ng naparamay koto ngayong araw, para sa kita ng tsuper. At nung ako nagkaroon ng turnover nun sa Benguet sa Cordillera, si General Paredes noon yung magte-take over. Binuno sa akin ng governor noon na General, alam niyo ba na ang laking pasasalamat ng mga biyahero ng gulay galing sa La Trinidad, galing sa Baguio. Alam niyo ba kung magkano natitipid nila kada biyahe? 1,000 piso. Ang dadaan nila ako, dinismantle ko lahat yung checkpoint. Kasi yung checkpoint, ano lang yan front lang yan para sa kotong Di ba minsan, at tatanda ko nung ako'y nag-aaral pa sa kolehiyo, yung sa Ulog Transit, saka yung St. Rafael, may biyahe mula Cavite hanggang Loton. Aba, yung mga hagat doon, kasi wala pa namang mga asyadong papel Yung bagol, yung mga barya, hindi na humihinto. Tinatapos sa bintana, habol ng mga hagat, apakapangit tingnan. Yun ang talaga nakamulot sa akin. Kaya noong ako'y na-designate na bilang si PNP, sabi ko, kailangan mahinto ito. Hindi lamang sa pahirap talaga sa mga tsuper, sa mga biyahero, kundi napakapangit tingnan talaga sa ating kapulisan. So, ako naman, hindi ko rin nakakalimutan na yung napag-usapan natin na pag nag-file uli si Congresswoman Rachel doon sa Ecozone sa Cabugao, kami yung magko-co-author. I hope mapag-usapan din namin si Senator Dante na mag-co-author na kami tatlo ni Tito Sen para maisulong yung bill para sa Ecozone doon sa Cabugao, Ilocos. Gob, hindi ako nakakalimot nire-remit ka na. Hindi ko pa rin yan makakalimutan. Bibigyan nyo lang kami ng kopya ng bill at aming ika-copy-paste at aming ipapile para may counterpart bill sa Senate. Kasi alam mo naman na Congresswoman, pagka meron sa House, wala Senate, wala yun, dead in the water yun. So yun lang aking masasabi at ang masisigurado ko lamang sa inyo, yung puso ko mananatili sa mga driver, sa mga operator. Kasi ang ama ko, ay private operator. Ngayon, sa halala naman, ibabahagi ko lang sa inyo ang aking salong. Wala po akong pinatutungkulan, maski isa doon sa mahigit 60 tumatakbong senador. 4 na uri po na kandidato sa Senate ang inyong pagpipilian. Yung marunong magtrabaho na nagtatrabaho na hindi nangungurakot. Pangalawa, yung marunong magtrabaho na nagtatrabaho pero nangungurakot. Yung pangatlo, yung hindi na marunong magtrabaho at hindi nagtatrabaho pero hindi rin nangungurakot. Yung pang-apat, yung hindi na nga marunong magtrabaho at hindi nagtatrabaho, nangungurakot pa. Bahala na kayo mamili. Maraming salamat sa inyo lahat. Para hindi na po tayo magtagal, ayaw ko na po sa House of Representatives. Ang gugulo po nila. Kaya kung wala kayo magsasalita, meron 3 taong manggugulo sa akin. Kilala naman ninyo Kilala nyo, 3 lang yun. Yung isa dating kasapi ng NPA. Yung isa bulang propeta. Yung isa artistang hindi pa sumigat na laos na. Masikat pa si Kuya Uyo. Okay, let's proceed po sa ating next job report. Let's all welcome Senator Marcoleta. Talagang kailangan po nating pasalamatan si Gob Chabi. Kasi po, kaya ako napunta rito, siya pa po ang personal na tumawag sa akin. Ganyan po siya talaga. Pwede naman ang tumawag sa akin, stop. Pwede naman. Pero siya pa po talaga.
Sabi niya, dumiretso ka na sa clubhouse sapagkat marami ang darating. At doon na tayo magkita-kita. Mabuti naman po, nakita ko si Ka Obet, si Kalan, si Kapoy. Kasaldi kayo pong lahat na nanggaling pa sa napakaraming lugar. Iba po, malalayo. Nakita ko po yung taga Misamis Occidental. Pero galing ng Isabela, may Quezon. Talagang nagsikap po kayong pumunta rito para magkadaupang palan po tayo. Inaasahan po namin na yung binabalak po ni Cobb Simpson sa pamamagitan po namin na gusto niyang tulungan ay magaganap po. At ako po naman ay natutuwa, isa po ako sa kanyang inasahan na maaaring makatulong po sa napakaraming problema po ng inyong sektor. Ano po? Yung lamang modernization po ninyo, away-away na po kayo. Hindi na kayo magkasundo sa consolidation ng prangkisa ninyo, pati yung rationalization ng ruta ninyo, pati yung public transport sector route, pati accessibility, pati connectivity, hindi kayo Pero tayo po, kagaya ng nalalaman ninyo, pag tama po, ilalaban natin. At marami na pong beses tayo nakipaglaban. Kahit ako na lamang po mag-isa, lumalabang tayo. Alam po ba nyo, ano lang hindi ko nailaban? Isa lang. Yung hope, ako nawala. Kuya Will, akalain mo naman. Dalawa po yun eh, isang ubi at saka isang munggo. Yun lang hindi ko nailaban. Pero yung sa inyo po talagang ilalaban po namin ni Senator Ping at saka ni Senator Soto. Ewan ko kung kasama pa ito. Alam po ninyo, malimit natin sinasabi, Gob Chavit, isang salita. Napakalalim po nun ako, sa dami na po ng nangyari sa buhay ko itong mga nakakarang araw. Talagang parang nagugustuhan ko na pong kasama yung sa Pumiro. Alam po siya kung bakit. Ayoko pong i-promote yung sabong ha. Dahil hindi po ako sa Pumiro at bawal po sa amin yun. Baka matiwalag ako. Pero ba't ko po si Manong Chavit sa Pumiro yan. Isa pang barkada ko po, yung asawa ni Senador Miriam Santiago. Si John Santiago, barkada ko sa Pumiro po yan. Yung gobernador po ng Rizal, si Itoy Lares sa Pumiro po yan. Napakarami, ayoko na po sabihin ng iba. At bakit ko po sinasabi ito? Meron po silang isang katangian. Isang ugali na sa kanila mo lang makikita. So, baka hindi po nyo alam. Ang sa Pumiro po, walang pinipirmahan pong kontrata yan. Hindi po nagsasalita. Senyasan po yan. Pag sabi niya, di ba? Oo. Oo, di ba? Bakit ko po ina-emphasize ito? Senyasan lang. Pero matibay na po yun. Uusapan na po yun. Mangyayari at mangyayari. Pag sinabi niya na, bibigyan ko lang 1.2 million, nangyayari po yun. Ganun po ang gusto kong mangyayari. Pakikusap mo na magsisilbi sa inyo. Kandidato pala. Ano si Kuya Wing? Bibigyan kita ng jacket. Ngayon po, nakasulat na nga, hindi pa ginagawa. Nasa batas na nga. Kung minsan nasa batas, nakataga sa bato, pero kung minsan yung batas po kailangan po ayusin na kasi po bulok na yung jeep, yung batas nandun pa rin. Kailangan bang 4136? Yun po yung problema. Pero, para hindi na po tayo magtagal, ayoko na po sa House of Representatives. Ang gugulo po nila. Kung wala kayo magsasalita, meron 3 taong manggugulo sa akin. Kilala naman ninyo Kilala nyo, 3 lang yun. Yung isa dating kasapi ng NPA. Yung isa mula ang propeta. Yung isa artistang hindi pa sumigat na laos na. Masikat pa si Kuya Will. So ganun po tayo, isang salita at lalaban po tayo. Salamat po sa inyo lahat. Ang tanong ko lang, Hebe! Nag-aaway-aaway
tanghali sa inyo lahat. Dapat ganyan ang buhay, nakangiti. Hindi lagi nakanakulot ang noo. Lagi problema. Minsan lang tayo mabuhay sa mundo, lagi hinanakit ang nararamdaman natin. Minsan lang tayo mabuhay sa mundo, dapat lagi nagmamahal at nagbibigayan. Ako, nagmamasid ako for 27 years. 27 years nakikinig ang tenga ko sa lahat ng mga hinanaing, araw-araw. Araw-araw gamot, pamatrikula, kinabukasan, edukasyon. Lahat ng ito nadinig ng aking tenga for 27 years. Sa Wawawi, sa Channel 2, Will to Win sa TV5, bumalik ako ng GMA, Wawawin, tapos ito, nasa Will to Win ako sa TV5. Kung mapapansin nyo, para akong sa OFW. Napapabiyahin ko sa iba-ibang lugar. Channel 2, Channel 5, Channel 7, at ngayon ko nasa Channel 5. Kung masama akong tao, hindi ko ako pupuhanin ng mga istasyon na yan. Una sa lahat, nakikinig ang tenga ko, nakikiramdam ang puso ko, sa ano bang mga nararamdaman na mahirap? Diyan ako nanggaling. Ngayon, may boses na ako. Hindi lang sa loob ng studio, may boses na ako sa buong Pilipinas para sa mahirap. Yung mga may ayaw sa akin, darating ang panahon, magugustuhan din nila ako. Dahil hindi ako natatanim ng sakit ng loob. Wala akong hatred, wala akong bitterness. Alam mo, simple lang ako para sa akin. Ano mo lahat yan kung wala kang kalusugan. Importante sa ating lahat kalusugan. Pahabain ang buhay ng bawat Pilipino. Yan, marami ng batas na ginawa mga senador. Ilang presidente na anduman, ilang mga congressman na anduman. Nag-aaway-aaway pa. Hindi ko maintindihan ba't sila nag-aaway-aaway. Binoto naman sila ng mga Pilipino na nangako sila na itong gagawin namin. Pag hindi tayo nagkaisa, wala na. Hindi na-asenso ang buhay natin. Sa studio namin, ang studio ng Ibulaga for 50 years, studio ng Wawawin, masaya ang tao, walang away. Sana ganyan na maging maganda. Ako ayokong gawin tawagin ako isang politiko. Gusto ko maging isang public servant. Ano ba yung public servant? Walang bahid huyan ng korupsyon. Sabi nila, tinitira ako, walang alam yan, hindi marunong ang English yan, walang alam sa batas yan. Tama sila. Wala akong alam na mag-isa ng kapwa. Wala akong alam na mag-angkabyado ng kapwa Pilipino. At wala akong alam na magnakaw sa gobyerno. I think yun ang pinaka-importante. Ang dami nilang binotong magagaling. Cum laude, number 1, top notcher. Pero ano ba nangyari? Puro kayo reklamo. Nabago ba ang buhay nyo? Nabago ba ang buhay na mahirap? Simple lang ang gagawin ko. Nakatugod ang puso ko. Ang puso, damdamin ko at pag-iisip ko sa mga nangangailangang tao. Para sa akin, kung lagi kayo nag-strike sa transport, para sa akin, kung okay, papalaki ng Panginoon Diyos, ang gusto kong isuggest na mamawak ng LTFRB, dapat sa grupo nyo na. Para hindi na kayo nag-aaway-aaway. Hindi na kayo nag-strike. Di ba? Kasi pag ibang nilagay doon, lagi kayo nag-strike. Lagi kayo gano'n. Nakapektuhan ng publiko eh. Na dapat hindi. Alam nyo, during the COVID, Manong Chavit, alam mo ba ng COVID? 2 taon. Ito, hindi naman nyo alam. Napatawag ko ako ng isang pagtulong sa ating mga bayan. Totoo ba yun? Totoo. Pwede bang kayo na magsabi? Aligay na kayo. Alam mo, totoo. Kaya nga mag-general sa inyo sa akin. Gusto ko pong sabihin sa inyo, kami pong transport, lalo ng COVID, nabigyan po ng tulong ni Kuya Will. Ako po sa Atodap, ang nakuha ko po doon na pinamigay ko sa aking member, 1.2 million. Kasama po rito ang Pasag Mata, ang yung pong Pedodap na nawala na ngayon, namatay na si Caseni. Tsaka si Efren Di Luna po. Kasama namin yun sa LT Party sa inyo po. Kaya maraming salamat. Ngayon po, nagpapasalamat ako ng personal na nakaharap kayo. Maraming salamat po. Pamili. Maraming salamat po. Ayan. Magaling na po sa inyo, hindi naman galing sa akin. Alam nyo, mga kasama, noong COVID time, ipinatawag ng Kiwi kami mga transport leader. At sinuportahan niya kami at ang ating mga kasabihan. Hindi man sa ating lahat, pero marami po siyang natulungan. Ganun pa man, kami ay nagpapasalamat sapagkat hindi namin inaasahan na meron pa isang Kuya Will na nagmamahal sa transportasyon. Kuya Will, maraming salamat sa inyong support. At dahil ang sinasabi mo, ang kanya natin mga kandidato, si Lito Sen, si
Senator Lacson, si Senator Marcoleta, of course, ako, Ilocano ako, at sa manong sabit na may isang salita, ganoon din ang gagawin niyo kung andyan na kayo sa Senado. Maaaring nawa, magkaisa kayo, pag-isipang mabuti kung ano ay kagaganda ng bansang Pilipinas, kung ano ay kagaganda ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat. Salamat din po. Naalala ko yun, dahil naghihirap kayo, nag-i-strike kayo. So yung transport na grupo, pinatawag ko lahat. Hindi ko naman pinatawag. Nakiusap ako sa LTRB at kung po pwede ko sila makausap. May konti ako naipon at yun, bigay ng bigas. Na bawat grupo, nagbigay ko ng tig-1 milyon. So lahat po yan. So yun, galing naman yun sa puso ko na hindi naman ako kumakandidato during that time. In fact, noong time mo na 2018, pinatawag ako ng Presidente Duterte, tumakbo bilang senador. Hindi pa ako handa. Ngayon handa na ako. Handa na ang aking kalooban. Hingi lang ako ng advice kay Senator Pedro Soto, Senator Bing, Congressman Marcoleta. Pasilin mo naman ako. Kanina, hindi mo ako tinatanong. Kasama ko pa to. Kung hindi mo ako isasama, sila ang kasama ko. Pero pag sasama-sama kami, kung sakali yun, dahil ako po hindi lupay, baguhan. Hindi ako makikipag-away sa inyo. Makikinig ako sa inyo. At kung maganda po, adik kayo, susundin ko po kayo. Senator Soto, Senator Ping, ako'y tagahangan nyo. Lalo ka na. Dahil sabi mo nga, nag-iisa ka lang lumalaban ka. Sandali! Yung binilok ko sa'yo, sabihin mo na. Nakalimutan ko eh. Hindi. May sinasabi ka sa akin. Pero sabi nila wala daw akong plataforma. Aalamin ko muna lahat ng batas na ginawa. Para malaman ko kung ano dapat na ibalik na batas. Ang dami ng batas na ginawa eh. Dapat kung ano yung mga batas. Si Senator Soto, Senator Ping. Saka si Senator Ping, nakakatawa, hindi tumatanggap yan. Ng mga sinasabi, hindi ko gagayahin yun. Tatanggap ako para sa mahihirap. Senator Ping, pamimigay namin lahat yan. Sa transport, anong kailangan? Makikinig kami sila. Kaya nga maganda naisip ko, iligay na natin dyan yung kasapi nila, kasama nila. Para wala na kayong reklamo. Tingnan nyo, ako bilang isang Pilipino, tuwing may SONA, kaupo ng presidente, di ba may nagrarally kagad? Unang SONA pa lang may nagagalit na kagad. Dapat walang ganun. Habang nag-aaway ho ang ating mga pinuno, hindi aangat ang buhay natin. Lagi may hatred, lagi may sakit ng loob. Napakasal ng lahat tayo, nagyayakapan. Lahat tayo magtulungan para masenso ang bawat Pilipino. Kalong sabi, maraming salamat. Tinawagan ako ng aking ninong. Siya po yung ninong ko sa kasal. Pareho kami, nahiwalay. Idol eh. Eh bakit ka magtsatsaga? Diba? Magparami ka na magparami. Diba? Si Senator Soto lang ang napaka-loyal. Faithful. At si Senator Ping. Yun ang pagkakaalam ko. Kasi totoo lang, napaka-mabait na mga... They're the leaders na pwede mong sundan ng kanilang yapak. Senator, Congresswoman, okay, nandito ako kung ano man matutulong ko sa inyo at kung ano man yung abot kaya ko. Lapitan niyo lang ako. Hanapin niyo lang ako. At hahanapin ko kayo. Again, maraming salamat Tiwanag Chapit sa pag-imbita sa akin. Senator Soto, idol ko to eh. Kasi high school pa lang ako, may puligan eh. Yung sana, supportan. Senator Bing, idol mo, idol kita. Kasi yung mga taong tapat ang paglilingkod. At pinaka-idol ko, nag-iisa ka lang kasama mo. Yan. Ano yung binabanggit mo para maintindihan nila? Then sabi ko sa kanya, kayo pong lahat ang magsasagawa nung adhikain ng saligang batas. Kasi kung wala kayo, yung right of locomotion, kahit kailan ay hindi matutupad. Saligang batas. Okay. Basta dapat magkasama tayo sa upuan. Gusto swertein tayo. Sa Senado, mas kumana. Hindi tayo bubuhan. Ayaw mo ba akong katabi? Kaya kakandungin kita. Nagiging ang playcards pa kami dito ngayon. Pero maraming salamat. Huwag kayong mag-alala. Kami po ay nakahanap sa inyo. Tapat na paglilingkod. Hindi kami magnanakaw para sa inyo, sa bawat Pilipino. Hindi namin gagawin yun. Sapat-sapat na pinagkaloob ng Panginoon Diyos sa amin. Hindi na kami. Good health lang para sa amin. Importante makapagsilbi ng katotohanan. Nandito kami, hindi para sa aming buhay. Para sa bawat Pilipino na nangangailangan ng tulong. Ako po, si Willie de Villame. Hindi ako nangangandidato. Number 55 sa Senado. Maraming salamat po.
Matanda na lang ako. Sabi niya, teka mo na, sabi ko. Aba yung nagsabi matanda na ako, mas mukha pa matanda sa akin eh. Anyway, iba ho yan. Hindi na ho kasing ngayon. Ang senior citizens, hindi na po tinatawag na senior citizens. Ang tawag po sa atin, seasoned citizens. Diba? Pag sinabing seasoned, ako talagang nagdaan ng panahon dyan. At magaling. Di ba? Kung baga sa alak, ang matandang alak, habang tumatanda, sumasarap. Manong Chavit, tama yung sabi niyo kanina eh. Baka hindi nila alam eh. Bago pa ako mag-vice mayor, magkaibigan na kami. Kaya nung ako po'y mag-vice mayor, tinatag ko po yung Vice Mayor's League of the Philippines. Si Manong Chavit lang sinabihan ko tungkol sa Luzon eh. Lahat ng Vice Mayor sa Luzon, ako ibinotong presidente ng Vice Mayor's League. Kaya ginawa namin Vice President sa Luzon, for Luzon, si Jerry Singson, kapatid niya. Vice Mayor siya ng Bigan noong panahon na yun. Mula noon hanggang ngayon, hindi kami nagkakahiwalay ni Governor Chavit. At ganoon din naman ang aking pakikipagkaibigan sa mga leader ninyo, ang transport group, talagang malapit din sa puso ko yun sapagkat ako driver eh. Driver ako. I drive myself to work every day. Kabisado ko po yung mga problema ninyo eh. Kaya, marami po akong nagpapatas na ng araw pa hanggang ngayon. Mula nung ako ay naging senador noong 1992. Baka karamihan sa inyo, hindi pa yung pinapanganak. Si Congresswoman, hindi pa pinapanganak. Nung ako yung maging senador. Marami na, from calamity fund to family courts. Kung ginawa ko po yung directly, yung tungkol sa mga senior citizens, yung expanded senior citizens, yung Solo Parents Act, yung doktor para sa bayan. Kaya kung po binabanggit lahat dyan, meron ako isang matingkat na batas na may connection sa inyo. Baka hindi po alam ng karamihan sa inyo. Ako po ang principal author ng batas na tinatawag na Anti-Drunk and Drug Driving Law. Pero hindi yun ang mahalagang punto ron. Ang mahalagang punto ron ay yung ipinasok ko sa batas na yun na bawal na kayong singilin ng 300 pesos sa drug test. Naalala niyo po ba yun? Dati, nagbabayad kayo ng 300 pesos sa drug test, mga driver niyo. Kayo, di ba ba? Tinanggal ko po yun doon sa batas na yun. Sapagkat alam ko, ng mga panahon na yun, naging dangerous drugs board chairman ako noong 2008. Nakita ko yung statistics. Mula nung ginanap yung batas ng Republic Act 9165 na ako rin na principal author, na isiningit nila Senator Barbers yung drug testing sa pagkuha ng lisensya. Hindi ko nilagay yun, sila naglagay yun. Siyempre, alam niyo naman sa Senado, give and take eh. Give and take sa mga amendment eh. So, nandun yun. Pero mula ng 2002, hanggang naging dangerous drugs board chairman ako ng 2008, doon sa drug testing, na milyon-milyon, taon-taon, mga 2.5 to 3 million ang nagkumukuha ng lisensya taon-taon. Ang nag-positive sa drug testing, 0.06. Lokohan yung drug testing eh. Ano? Burahin mo nga. Kaya pagbalik ko sa Senado noong 2000, meron ako agad. Alisin agad yun. Doon namin pinasa sa anti-drug and drug driving. Kaya po nawala yung 300 pesos na binabayaran niyo sa drug testing. Anyway, yun po isa sa mga mahalaga. At sabi nga, kabisado niyo, kilala niyo naman ako. Mga damarkats ko rin kayo lahat eh. Marami rin akong damarkats sa inyo mga kamag-anak. At hindi naman tayo naiiba. So, makakaasa lang kayo na itong mga inaakda ni Governor Chavit, ni Richelle, ng ako Ilocano, at sa mga magiging proposal po na sinabi kanina ni Senator Lacson, 100% po makakaasa kayo sa amin. At siguradong susuportahan ko kayo. Hindi lamang yun.
Yung panahon namin ni Senator Lacson, 4.5 years akong Senate President. At even before that, wala kaming pinalusot na kalokohan at kabalbalan sa budget. Walang nakalusot na kalokohan na ganyan sa amin nung kami ang namumuno. At wala po kayong maririnig na aligasyon sa grupo namin pagdating sa korupsyon. Sapagkat yun po pinag-iingatan namin mabuti. Pabilin-bili na sa akin ng nanay ko nung araw, pumapasok ko sa politika na ayaw niya, tandaan mo lang yung salitang para sa Panginoon Diyos, yung His. Sabi niya, H-I-S. Honesty, integrity, sincerity. Yun lang, ika niya, ay magiging mahusay ang paglilingkod mo. So, makakaasa kayo, kapag kami binigyan ng pagkakataon na kabalik, at makasama pa namin si Congressman Marcoleta, bayin ako, makakaasa kayo, magiging matino ang paggamit ng budget ng Pilipinas. Bigay natin sa pagpapirma ng Presidente. Sigurado maayos ito. Ayan, yung sinabi mo kanina, si Lando, sabi mo, Kasin, magkakasin tayo. Magkasinyo, sabi, luma na po yun. Merong bago. May bago. Kasi, isa sa mga sinasabi, doon sa mga nakikita kong baseline survey, sabi ka no, sabi, ako, si Senator Lacson, Senator Marcoleta, binabanggit kami, boboto kami. Yung iba, boboto kami. Pag tinanong ba't kami boboto, maraming sinasabi, experience, track record, ginawa itong ganito, okay, di ba? Pero meron din doon nakalagay na hindi kami iboboto. Alam niyo kung anong isang dahilan lang kung bakit daw ako hindi iboboto? Doon sa baseline survey mismo yun, 2,400 respondents. Sabi, matanda na. Matanda na daw ako. Sabi ko, aba yung nagsabi matanda na ako, mas mukha pa matanda sa akin eh. Anyway, iba ho yan. Hindi na ho kasin ngayon. Ang senior citizens, hindi na po tinatawag na senior citizens. Ang tawag po sa atin, seasoned citizens. Diba? Pag sinabing seasoned, ako talagang nagdaan ng panahon dyan. At magaling. Di ba? Kung baga sa alak, ang matandang alak, habang tumatanda, sumasarap. Maraming salamat ulit. Transport Sector sa inyo. Yung mga ulit. Salamat. Gobernador Javid, maraming salamat sa pagkakataon.